Hindi mo ba naiintindihan, Bianca? Ikaw ang buhay ko. Si Solen? Si Solen ay isang pagkakamali ng nakaraan na kailangan ko nang itama. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gitna ng pagod, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Solen. Nakatayo siya sa labas ng marangyang silid ng ospital. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa dahil sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang isang lumang lalagyan ng pagkain na nakabalot pa sa kupas na tuwalya. Sa loob niyon ay ang espesyal na adobo, ang paboritong ulam ni Armando, na niluto niya gamit ang huling sentimo na kinita niya mula sa maghapong paglalaba. Iyon ang kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada ng pagtitiis, ng pagkalam ng sikmura, para lang may maipakain sa mga anak, at ng pagmamahal na akala niya ay sapat na para punan ang kakulangan ng pera. Dahan-dahang sumilip si Solen sa maliit na salamin ng pinto. Doon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng pribadong silid, nakita niya ang kanyang asawa. Si Armando, na binalita sa kanya ng biyenan na na-stroke dahil sa pagtatrabaho, ay maayos na nakaupo sa kama. Pero hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahaplos sa magaspang na palad ni Solen, ay ngayon ay nakapulupot sa baywang ng isang magandang babaeng balot ng mamahaling sutla. Si Bianca Madrigal. Pero paano ang asawa mo? Tanong ni Bianca sa isang malambing na tono na tila musika sa pandinig ni Armando. Tumawa ng mapait si Armando, isang tunog na hindi pa naririnig ni Solen kailanman. Asawa? Bianca, tignan mo siya. Amoy sabon at sunrocks. Ang mga kamay niya ay parang liha sa gaspang. Nakakahiya siyang ipakilala sa mundo. Ikaw ang karapat-dapat sa tabi ko, ngayong abot kamay ko na ang tagumpay. Nabitawan ni Solen ang dala niyang pagkain. Walang ingay ng pagkabasag, tanging ang mapurol na tunog ng plastik na bumagsak sa makintab na sahig. Ngunit para kay Solen, iyon ang tunog ng kanyang buong mundo na nagkadurog-durog. Ang sabaw ng adobo ay dahan-dahang kumalat sa sahig, parang maitim na luhang dumadaloy mula sa kanyang wasak na puso. Hindi pa siya nakakahinga ng malalim, ay naramdaman niya ang isang malakas na hapdi sa kanyang pisngi. Isang sampal na nagpalingon sa kanyang ulo at nagpadilim sa kanyang paningin. Wala kang kahihiyan. Ang matinis na boses ni Lola Remedios ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang biyenan, na pinagsilbihan ni Solen na parang reyna sa loob ng 10 taon, ay nakatayo sa kanyang harap na nanlilisik ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo bang sipayuhin ang swerte ng anak ko? Nay, si Armando, may iba siya. Halos pabulong na, sabi ni Solen. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng sakit. At ano naman ngayon? Singhal ni Lola Remedios. Dinuro-duro niya ang noo ni Solen. Tignan mo ang sarili mo, Solen. Mukha kang basahan. Ang anak ko ay nakatadhana sa mga bituin at ikaw? Ikaw ay putik na humihila sa kanya pababa. Kung mahal mo talaga ang anak ko, pirmahan mo ito at lumayas ka na. Inihagis ni Lola Remedios ang isang makapal na sobre sa dibdib ni Solen. Donasyon niya ng mga madrigal para sa pagpapagamot ni Armando, pero may kapalit. Isang pirma sa papeles ng annulment. Huwag kang mag-alala. Pinalabas namin na ikaw ang nangaliwa at nagpabaya para hindi madamay ang pangalan ni Armando sa kahihiyan mo. Nanigas ang buong katawan ni Solen. Ang bawat salita ay tila mga karayom na itinusok sa kanyang kaluluwa. Ang biyenang hiningian niya ng tulong para sa pambili ng gatas ng mga bata, ang biyenang lagi niyang ipinagtatanggol, ay siya palang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Solen sa loob ng silid. Nakita siya ni Armando. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Inasahan ni Solen ang kahit ikatiting na pagsisisi, isang sulyap ng pagmamahal na nagdugtong sa kanila sa loob ng 10 taon. Pero malamig ang tingin ni Armando. Hinawakan pa nito ng mas mahigpit ang kamay ni Bianca bago nag-iwas ng tingin.
Tila ba si Solen ay isang estrangherong nakakadiri sa kanyang paningin. Naramdaman ni Solen ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Ang sahig ay parang lumulubog. Ang bango ng adobong pinaghirapan niyang lutuin ay humalo sa amoy ng gamot sa ospital, isang mapait na paalala ng kanyang kabiguan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Bakit kailangang ganito kasakit? Walang sumagot sa kanya kundi ang tunog ng ulan na humahampas sa mga bintana ng ospital at ang malakas na pagbukas ng pinto ng elevator. Tila ba itinutulak siya ng tadhana palabas sa buhay na akala niya ay sa kanya. Habang dahan-dahang tumatalikod si Solen, bitbit ang wasak na dangal at ang bigat ng katotohanan, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang 10 taon ng katapatan para bayaran ang utang na hindi naman siya ang nangutang? O ang pag-ibig ba ay isa lamang mahabang panaginip na sa huli ay gigisingin ka ng isang malakas na sampal ng realidad? Ang bawat hakbang ni Solen pabalik sa kanilang barong-barong sa Pasay ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mitsa. Ang malamig na tubig ulan na humahagupit sa kanyang katawan ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng hapdi sa kanyang puso. Hawak-hawak niya ang basang sobre na ibinigay ni Lola Remedios, ang mga papel na tila naging hatol ng kamatayan sa kanyang masayang pamilya. Wala ka nang babalikan dito, Solen. Ang mga basurang tulad mo ay hindi nararapat sa ilalim ng aking bubong. Ang boses ni Aling Linda, ang kanilang may-ari ng bahay, ay sumalubong sa kanya sa dulo ng madilim na eskinita. Tumigil ang mundo ni Solen. Sa harap ng kanilang maliit na pintuan, nakatambak ang ilang piraso ng kanilang mga damit na nakalagay sa mga itim na plastik, ang lumang banig, at ang mga sirang laruan ng kanyang mga anak. Ang lahat ng ito ay nakababad sa maruming tubig na umaagos sa kanal. Doon, sa ilalim ng isang maliit at butas na tolda, nakita niya ang kanyang 3 anak. Ang panganay na si Maymay ay yakap-yakap ang 2 pang maliliit. Habang ang bunsong si Bunso ay walang tigil sa pag-iyak, ang boses ay paus na at halos hindi na lumalabas sa lalamunan. "Nanay!" Sigaw ni Maymay nang makita siya. Tumakbo ang bata at yumakap sa kanyang basang binti. "Nay, bakit po itinapon ang mga gamit natin?" Sabi ni Lola Remedios. "Kinuha na daw po tayo ni tatay sa malaking bahay, pero bakit dito tayo iniwan?" Hindi makapagsalita si Solen. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang kanilang ama ay hindi sila kinuha, kundi tuluyan na silang itinapon para sa isang buhay na puno ng ginto at kasinungalingan? Dali-daling nilapitan ni Solen ang kinalalagyan ng kanyang munting ipon. Isang lumang lata ng gatas na nakatago sa ilalim ng kanilang papag. Pero laking gulat niya nang makitang nakabukas na ito at wala ng laman. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa paglalaba, ang perang itinitira niya mula sa sariling pagkain para sa pag-aaral ng mga bata, ay wala na. Isang pamilyar na boses ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Ang boses ni Lola Remedios bago siya lumaya sa ospital. "Huwag mo nang hanapin ang perang kinuha ko sa ilalim ng higaan niyo. Ginamit ko yon para ibili ng mamahaling regalo si Bianca. Isipin mo na lang na iyon ang huling kontribusyon mo para sa kinabukasan ng anak ko." Napakapit si Solen sa poste ng kanilang dampa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa marupok na kahoy hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Pero hindi niya naramdaman ang sakit sa pisikal. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang taong tinuring niyang ina ay ninakawan siya pati ng huling pag-asa para sa kanyang mga anak. Ang tunog ng ulan sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero ay tila mga suntok sa kanyang pandinig. Bawat patak ay paalala ng kanyang kawalan. Walang pera, walang bahay, walang asawang masasandigan. "Nay," ang init po ni Bunso.
Mahinang sabi ni Maymay. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis na kinarga ni Solen ang kanyang bunsong anak. Halos mapaso ang kanyang palad sa tindi ng lagnat ng bata. Ang maliliit na kamay nito ay nakakuyom at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Ito na ang huling hagupit ng tadhana. Sa gitna ng dilim at baha, wala siyang kahit isang piso para ibili ng gamot ang kanyang anak. Tumingala si Solen sa madilim na langit. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Hindi na malaman kung alin ang galing sa mata at alin ang galing sa langit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig at pag-asa, ay dahan-dahang naging isang matigas na bato. Diyos ko! Bulong niya sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahigpit na yakap ang kanyang mga anak sa gitna ng kalsada. Kung ang pagiging mabuti ay nangangahulugan ng pagiging talunan, turuan niyo akong maging matapang. Dahil simula ngayong gabi, wala nang luhang papatak para sa mga taong pumatay sa aking dangal. Binuhat ni Solen ang pinakamabigat na bag ng kanilang mga gamit. Kinalong ang may sakit na sanggol at hinawakan ang kamay ng dalawa pa niyang anak. Naglakad sila palayo sa eskinita. Iniwan ang tanging lugar na tinawag nilang tahanan, patungo sa kawalan. Sa bawat hakbang niya palayo, ang isang tanong ay tila isang sumpa na bumubulong sa kanyang diwa. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang ina bago siya tuluyang lamunin ng dilim? O baka naman, sa dilim lang talaga matututunan ng isang bituin ang tunay na paraan ng pagningning. Habang sila ay naglalakad sa gilid ng highway, isang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan, nagsaboy ng maruming tubig sa kanilang mag-iina. Hindi man lang ito huminto. Sa loob niyon, alam ni Solen, ay ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Isang malakas na ubo mula sa kanyang bunsong anak ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bata ay nagsisimula ng magkombulsyon. Sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng nagngangalit na bagyo, ang tanging pag-asa ni Solen ay ang anino ng isang lumang gusali sa malayo. Ngunit sapat ba ang tatag ng loob para labanan ang kamatayan na unti-unting kumukuha sa kanyang anak? At ano ang gagawin niya kaya kung ang tanging pintong bukas ay ang pintong magdadala sa kanya sa isang mas malaking panganib? Ang bawat tibok ng puso ni Bunso na nararamdaman ko sa aking dibdib ay tila isang orasan na mabilis na nagbibilang ng oras na natitira sa amin. Diyos ko, huwag po muna ngayon. Ang init ng balat ng kanyang bunsong anak ay tila baga na pumapaso sa basang balikat ni Solen habang siya ay sumisilong sa ilalim ng isang luma at abandonadong garahe sa gilid ng kalsada. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang hirap na sipol sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpapaluha sa mga mata ni Solen nang higit pa sa ulan. Sa tabi niya, ang dalawa pang anak ay nakasandal sa mga basang plastik ng damit. Ang kanilang mga labi ay nanginginig sa lamig, ngunit wala silang naririnig na reklamo mula sa mga ito. Tanging ang titig ng takot at pag-asa ang nakikita niya sa kanilang mga mata. Isang dahan-dahang kaluskos ang narinig ni Solen mula sa madilim na sulok ng garahe. Isang matandang babae na may puting buhok at mga matang tila nakatingin sa malayo. Kahit na madilim ang paligid, ang dahan-dahang lumabas. May hawak siyang isang maliit na gasera na ang apoy ay sumasayaw sa ihip ng hangin. "Huwag kang matakot, Ineng." Ang malambot na boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. "Hindi ako kaaway. Ako si Nanay Ellen. Naririnig ko ang iyak ng iyong puso hanggang sa loob ng aking munting silid." Hindi nakapagsalita si Solen. Ang tanging nagawa niya ay ang ilapit ang kanyang anak kay Nanay Ellen. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, ang mga kamay ni Nanay Ellen ay mabilis na humaplos sa noo ng sanggol. Mataas ang lagnat niya. Kailangan niya ng gamot, pero higit sa lahat, kailangan niyo ng matutuluyan. Dinala sila ni Nanay Ellen sa isang maliit na espasyo sa likod ng garahe. Hindi ito mansyon. Hindi rin ito kasing ganda ng hotel na kinaroroonan ni Armando ngayon, pero may amoy ito ng kalinga.
amoy ng malinis na tubig at tuyong damo. Doon, sa ilalim ng ilaw ng gasera, ibinigay ni Nanay Ellen ang huling piraso ng kanyang sariling gamot sa bata at tinulungan si Solen na punasan ito ng maligamgam na tubig. Wala akong pera, Nanay Ellen, hikbi ni Solen habang nakatingin sa kanyang mga anak na dahan-dahang nakakatulog dahil sa pod. Wala akong maibabayad sa inyo. Ninakawan ako ng lahat ng taong dapat sana ay nagmamahal sa akin. Ngumiti ng bahagya si Nanay Ellen. Kinuha niya ang mga kamay ni Solen at dahan-dahang hinaplos ang mga palad na punong-puno ng kalyo at sugat dahil sa kemikal ng sabon at hirap ng buhay. Ang bango ng tagumpay, ineng, ay hindi nagmumula sa mamahaling pabango. Nagmumula ito sa mga kamay na marunong lumaban kahit pagod na. Nakikita ko ang lakas sa iyong mga daliri. May mga labada sa labas na kailangang matapos bago sumikat ang araw. Kung gusto mong kumita para sa gamot ng iyong anak, gamitin mo ang iyong husay. Sa gitna ng gabi, habang ang mundo ay natutulog, si Solen ay nagsimulang magkuskos. Ang tunog ng paghampas ng damit sa kahoy na palu-palo ay naging ritmo ng kanyang panalangin. Ang bula ng sabon na unti-unting bumabalot sa kanyang mga kamay ay tila nagsisilbing proteksyon laban sa sakit ng nakaraan. Bawat mantsa na kanyang tinatanggal ay tila alaala ni Armando at Lola Remedios na gusto niyang burahin sa kanyang pagkatao. Ito ang kanyang unang hakbang. Sa ilalim ng tumutulong gripo at sa tulong ng isang matandang bulag, si Solen ay muling nagsimulang mangarap. Hindi na para sa isang asawang nang iwan, kundi para sa kanyang sarili at sa mga batang umaasa sa kanya. Ang dumi ay natatanggal ng sabon, pero ang sugat sa puso, Solen, ay natatanggal lamang ng pagbangon. Bulong ni Nanay Ellen habang nakikinig sa bawat kuskos ng kanyang bagong kasama. Napatigil si Solen nang mapansin niya ang isang bagay sa bulsa ng isang lumang Amerikana na ipinapalabas sa kanya. Isang maliit na gintong himelo na may nakaukit na letrang M. Kumislap ito sa ilalim ng liwanag ng gasera, tila isang bituin na nahulog sa maruming tubig ng labada. Sino ang nagmamay-ari ng ganito kayaman na gamit sa gitna ng isang lugar na puno ng mahihirap? At bakit tila bumilis ang tibok ng puso ni Solen nang mahawakan niya ito, na tila ba ang maliit na piraso ng ginto ay may dalang sikreto na magpapabago sa kanyang buhay? Bago pa man siya makapagtanong kay Nanay Ellen, isang malakas na katok sa pintuan ng garahe ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa labas, boses na tila naghahanap ng isang bagay na nawala. Ang bawat sentimong hawak ko ngayon ay may amoy ng sabon at pawis, hindi katulad ng perang galing sa panloloko na pinagsasaluhan nina Armando at Bianca. Ang tunog ng kamao na tumatama sa kahoy na pinto ng garahe ay tila isang babala sa katahimikan ng madaling araw. Mabilis na itinago ni Solen ang gintong himelo sa loob ng kanyang gusot na bulsa. Ang kanyang puso ay tumatibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang kaba na baka ang munting kayamanang ito ang maging mitya ng panibagong gulo. Nanay Ellen? Nanay Ellen? Nandyan ba kayo? Ang boses ng lalaki sa labas ay malalim pero puno ng pagmamadali. Dahan-dahang binuksan ni Solen ang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng driver, si Mang Ben, ang nakatayo doon. Baka sa kanyang mukha ang puyat at labis na pag-aalala. Nang makita niya si Solen, tila nagulat siya na isang bagong muka ang bumati sa kanya sa gitna ng kadiliman. Sino ka? Nasaan si Nanay Ellen? Tanong niya habang pilit na sumisilip sa loob ng munting silid. Ako po si Solen. Tinutulungan ko po si Nanay Ellen sa mga labada. Ano po ang kailangan nila? Malumanay na sagot ni Solen, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Ang asul na Amerikana na kinuha ko kahapon. May nawawalang gamit ang amo ko. Isang gintong himelo na may letrang M. Napakahalaga niyon dahil pamana pa yon ng yumaong asawa ni Doña Isabela. Kung hindi ko yon mahahanap, mawawalan ako ng trabaho, paliwanag ni Mang Ben.
Ang boses ay halos magmakaawa na. Sandaling nag-alinlangan si Solen. Ang gintong nasa bulsa niya ay sapat na para makabili ng isang buwang supply ng gatas at gamot para sa kanyang mga anak. Maaari siyang magkunwari na wala siyang nakita. Maaari niyang sabihin na baka nahulog iyon sa kalsada. Ngunit habang tinitignan niya ang mga mata ni Mang Ben na puno ng takot na mawalan ng kabuhayan, naalala niya ang sarili niya sa ospital, ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kawalan ng katapatan ng iba. Dinukot ni Solen ang himelo at inilabas ito. Ang ginto ay kumislap sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway. Ito po ba ang hinahanap niyo? Nakita ko po ito sa laylayan ng Amerikana habang nilalabhan ko. Halos maiyak sa tuwa si Mang Ben nang makita ang gamit. Diyos ko, salamat! Akala ko ay katapusan ko na. Napakabuti mong tao, Solen. Ang ibang labandera rito ay baka ibinenta na ito sa sanglaan. Dahil sa pasasalamat, iniabot ni Mang Ben ang 500 piso kay Solen. Ito, tanggapin mo. Maliit na halaga lang ito kumpara sa halaga ng himelo at sa trabahong ilinigtas mo. At simula ngayon, sa'yo ko na ipagkakatiwala ang lahat ng labada sa bahay ng mga madrigal. Mas malinis ka pang maglaba kaysa sa mga malalaking laundry shop sa Makati. Nang makaalis si Mang Ben, napasandal si Solen sa pinto. 500 piso. Para sa iba, baka barya lang ito, pero para sa kanya, ito ang unang bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng halaga na hindi nakadepende sa pagiging asawa ni Armando. Mabilis niyang binili ang gamot na kailangan ni Bunso at isang supot ng mainit na pandesal para kay Maymay at sa isa pa niyang anak. Nang makita niyang dahan-dahang bumababa ang lagnat ng kanyang anak at ang masayang pagkain ng kanyang mga bata, naramdaman ni Solen ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng yaman ni na Bianca. Tandaan mo ang araw na ito, Solen, bulong ni Nanay Ellen habang humihigop ng mainit na kape. Ang katapatan ay parang sabon. Maaring mahapdi sa mata sa simula, pero ito lang ang nakakapaglinis ng lahat ng dumi sa iyong pagkatao. At ang 500 pisong yan, iyan ang binhi ng iyong hinaharap. Sa paglipas ng mga araw, naging kilala si Solen sa kanilang lugar bilang ang labanderang may kamay ng himala. Hindi lang dahil sa linis ng kanyang mga labada, kundi dahil sa diskarte niya sa pagsasaayos ng mga gamit. Siya na rin ang nag-aayos ng inventaryo ni Nanay Ellen, ginagawang mas maayos ang daloy ng trabaho sa munting garahe. Isang hapon, habang nag-aabot ng labada sa isang maliit na inn sa malapit, nakita ni Solen ang isang pagkakataon. Ang may-ari ng inn ay problemado dahil ang kanilang mga bedsheet ay laging may amoy kulob at hindi maayos ang pagkakaplansa. Dahilan para magreklamo ang mga bisita. Dito lumabas ang likas na talino ni Solen sa pamamahala. Inalok niya ang may-ari na siya ang hahawak ng buong proseso ng gyera laban sa dumi at amoy ng kanilang mga gamit. Sa loob lamang ng 1 linggo, bumalik ang sigla ng inn dahil sa bango at linis na dala ni Solen. Ngunit sa gitna ng kanyang dahan-dahang pag-angat, isang pamilyar na pangalan ang narinig niya mula sa television sa lobby ng inn. Ang tanyag na negosyanteng si Armando Sevilla, ang bagong Prince of Hospitality ng Madrigal Group, ay nakatakdang ikasal sa tagapagmana ng korporasyon na si Bianca Madrigal sa susunod na buwan. Napatigil si Solen sa pagtitiklop ng kumot. Ang pangalang Sevilla, ang pangalang dati ay daladala niya ng may dangal, ay ngayon ay ginagamit na sa isang kasinungalingan. Sa balita, ipinapakita si Armando na nakasuot ng mamahaling barong, yakap ang isang Bianca na tila reyna. At ang mas masakit, binanggit sa ulat na si Armando ay isang single father na pinabayaan ng kanyang dating asawa. Nanginig ang buong pagkatao ni Solen. Hindi sapat na ninakawan siya ng asawa at bahay. Ngayon ay ninanakaw na rin sa kanya ang kanyang katotohanan at ang kanyang karangalan bilang ina. Isang maitim na ulap ng galit ang muling namuo sa kanyang dibdib.
Habang nakatingin sa screen, isang pangako ang binuo ni Solen sa kanyang puso. Magpakasaya kayo ngayon, Armando. Ipagmalaki mo ang tagumpay na itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Pero tandaan mo, ang dugong nasa mga kamay mo ay hindi kailanman malilinis ng kahit anong sabon sa mundo. Darating ang araw na ang labanderang itinapon mo ay siyang kukuha sa lahat ng telang itinatago mo. Muling narinig ni Solen ang iyak ng kanyang anak sa labas, paalala ng kanyang responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niya ang bawat kuskos niya sa labada ay isang paghahanda para sa isang malaking laban na hindi nila inaasahan. Ang ginto ay hindi kailanman magiging sapat para takpan ang baho ng isang bulok na budhi, Armando. Maaari mong linisin ang iyong pangalan sa harap ng kamera, pero ang katotohanan ay mananatiling mantsa na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Habang ang buong Maynila ay nakatitig sa makintab na screen ng kani-kanilang mga telebisyon, pinapanood ang Prince of Hospitality na si Armando Sevilla. Si Solen naman ay nakalubog ang mga kamay sa isang palanggana ng maligamgam na tubig na puno ng bula. Ang bawat kuskos niya sa maruming kumot ng inn ay tila isang pag-ukit ng galit sa kanyang puso. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga madrigal, nakaupo si Armando sa isang malambot na sofa na yari sa tunay na katad. Sa tabi niya, si Lola Remedios ay humihigop ng mamahaling tsaa, suot ang isang perlas na kwintas na mas mahal pa sa buong buhay na pinagtrabahuhan ni Solen. Nay, kailangan nating siguraduhin na hindi na magpapakita ang babaeng iyon. Bulong ni Armando. Ang kanyang boses ay puno ng kaba sa likod ng kanyang maskara ng tagumpay. Kapag nalaman ng mga madrigal na may 3 akong anak sa isang labandera, tapos na ang pangarap ko. Tumawa ng maikli si Lola Remedios, isang tunog na tila kalansing ng barya sa gitna ng katahimikan. Huwag kang mag-alala, anak. Ang mga taong tulad ni Solen ay parang alikabok. Isang ihip mo lang, nawawala na. Sinabi ko na sa lahat na iniwan niya kayo para sumama sa ibang lalaki. Sino ba ang maniniwala sa isang babaeng amoy Zonrox laban sa isang katulad mo na amoy tagumpay? Hindi alam ni Armando na sa sandaling iyon, si Solen ay unti-unti nang bumabangon mula sa putik na kanilang pinag-iwanan sa kanya. Sa maliit na inn kung saan siya nagtatrabaho, hindi lang paglalaba ang ginagawa niya. Pinagmamasdan niya ang lahat, kung paano tumatakbo ang operasyon, kung bakit nalulugi ang negosyo, at kung paano tratuhin ang mga tao. Isang hapon, habang naglalakad si Solen bit-bit ang isang mabigat na basket ng mga malilinis na tuwalya, isang itim at makintab na sasakyan ang dumaan sa harap ng inn. Huminto ito dahil sa trapiko. Sa loob niyon, nakita ni Solen ang pamilyar na profile ni Armando. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng isang saglit. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas. Naniga si Solen sa kanyang kinatatayuan. Inasahan niya ang kahit anong reaksyon, galit, gulat, o kahit kaunting awa. Pero ang ginawa ni Armando ay mas masakit pa sa sampal. Tumingin siya kay Solen na parang tumitingin sa isang tumpok ng basura sa gilid ng kalsada, bago dahan-dahang itinaas muli ang bintana at nag-utos sa driver na magpatuloy. Ang usok mula sa sasakyan ni Armando ay humampas sa mukha ni Solen, isang mapait na paalala ng agwat na namamagitan sa kanila ngayon. Nay, si tatay po ba yon? Tanong ni Maymay na nakasunod sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na balde ng sabon. Huminga ng malalim si Solen. Nilunok niya ang pait at hinarap ang kanyang anak. Hindi, anak. Ang nakita mo ay isang anino lang ng taong dati nating kilala. Ang tatay niyo ay matagal nang namatay sa puso natin. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sila sa garahe ni Nanay Ellen, napansin ni Solen na may isang sasakyang kanina pa nakapark sa tapat ng kanilang tinitirhan. Isang lalaking nakajacket na itim ang tila nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Kinabahan si Solen. Alam niyang hindi titigil si Armando
o si Lola Remedios hanggat hindi siya tuluyang nawawala sa mapa. Pero hindi na siya ang dating Solen na iiyak lang sa sulok. Kinuha niya ang matalim na gunting na ginagamit niya sa pagtabas ng mga lumang tela. Lumabas siya ng garahe at dahan-dahang lumapit sa sasakyan. Pero bago pa siya makarating, ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Nag-iwan lamang ng isang pirasong papel sa kalsada. Pinulot ito ni Solen. Isang litrato niyon. Litrato ng kanyang 3 anak habang natutulog. At sa likod ay may nakasulat na mga salitang nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ang mga bata ay madaling mawala sa dilim. Pumirma ka na sa lahat ng papeles o baka hindi mo na sila makitang muli. Nanginig ang kamay ni Solen. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang mga anak ay humalo sa isang nagngangalit na galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Gusto niyo ng giyera? Bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ibibigay ko sa inyo ang giyerang hinding-hindi niyo makakalimutan. Ngunit sa likod ng banta, isang malaking katanungan ang bumabagabag kay Solenel. Paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang pamilya kung siya ay wala mang lang sapat na pangkain para sa bukas? At sino ang misteryosong lalaking nagmamasid sa kanya? Kaaway ba ito ni Armando? O isa pang galamay na handang tumapos sa kanya? Ano ang tingin mo sa sarili mo, Solen? Isang asawa? O isang linta na sumisipsip sa tagumpay ng anak ko? Ang mga tulad mo ay hindi pinapapasok sa harapang pinto. Sa likod ka nararapat, kasama ng mga basurang kinakalimutan na ng mundo. Ang mga salitang iyon ni Lola Remedios ay tila mas masakit pa sa sampal habang nakatayo si Solen sa marangyang lobby ng Grand Madrigal Hotel. Hawak-hawak niya ang reseta ng gamot para sa kanyang anak at ang munting laruan na paborito ni Bunso. Ang kanyang bunsong anak ay nasa ospital, nag-aagaw buhay dahil sa pulmonya, at ang tanging pag-asa niya ay ang tulong mula sa lalaking nangako sa kanya ng habang buhay 10 taon na ang nakalilipas. Pero sa halip na si Armando, ang bumulaga sa kanya ay ang mapanglait na tingin ni Doña Isabela Madrigal, ang makapangyarihang lola ni Bianca. Nakatabi si Lola Remedios. Gusto mo ng pera? Tanong ni Doña Isabela habang tinitignan ang gusot-gusot na damit ni Solen. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sumunod ka sa akin. Pag-isipan natin kung gaano mo talaga kamahal ang iyong anak. Dinala nila si Solen sa malawak na kusina ng hotel, lagpas sa mga naglalakihang kalan at mga abalang kusinero, hanggang sa marating nila ang isang malaking pintong bakal. Ito ang main cold storage ng hotel, kung saan nakatago ang mga karne at pagkaing kailangang manatiling sariwa sa ilalim ng nagyayelong temperatura. Pumasok ka sa loob, utos ni Doña Isabela. Magmuni-muni ka kung hanggang saan ang hangganan ng iyong pagiging ina. Kung makatagal ka ng 1 oras nang hindi lumalabas, baka maisipan kong bayaran ang bill ng anak mo sa ospital. Bago pa man makapagsalita si Solen, itinulak siya ng mga gwardiya sa loob. Ang tunog ng mabigat na bakal na tumama sa hamba ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa loob, ang kadiliman ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat hininga ni Solen ay nagiging puting usok sa hangin. Sa simula, sumigaw siya. Pinagbabakbak niya ang pintong bakal. Sumasamo na buksan ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero walang sumagot. Tanging ang ugong ng malalaking bentilador ng freezer ang naririnig niya. Isang tunog na tila humahalakhak sa kanyang kinasapitan. Naramdaman ni Solen ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang lamig ay tila mga maliliit na kutsilyo na humihiwa sa kanyang balat, tumatagos sa kanyang buto, hanggang sa marating ang kanyang puso. Napasandal siya sa isang malamig na pader, dahan-dahang napaupo sa sahig na nababalot na ng frost. Doon, sa gitna ng nagyayelong katahimikan, muling bumalik ang lahat ng gunita. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya natutulog para lang masiguradong komportable si Armando.
Naalala niya ang banggo ng kanilang munting tahanan na dati ay puno ng tawanan. At ngayon, kapalit ng lahat ng iyon ay ang ganitong uri ng pagpapakasakit. Isang silid na walang buhay, isang mundong tila nakalimot na sa kanya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga pilik mata, nagiging maliliit na butil ng yelo, bago pa man makadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumabagal. Ang antok ay nagsisimulang lumamon sa kanyang diwa. Bunso, Maymay, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang imahe ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Armando habang nakayakap kay Bianca. Ang kawalan ng pakialam nito habang siya ay itinatapon na parang basura. Sa sandaling iyon, ang sakit ng lamig ay napalitan ng isang nagngangalit na init sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng galit na hindi nasusunog, kundi naninigas. Isang galit na nagpabukas sa kanyang mga mata. Hindi siya maaring mamatay rito, hindi sa paraang gusto nila. Hindi ninyo ako kayang pabagsakin. Bulong ni Solen sa sarili, habang mariin niyang kinakapit ang kanyang mga kuko sa braso upang labanan ng antok. Kung ang mundong ito'y singlamig ng bakal, pipiliin kong maging kasing tigas nito. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang kanyang katawan ay nanginginig nang hindi na makontrol. Ang kanyang balat ay naging maputla na tila isang bangkay. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang plano ang nagsimulang mabuo. Isang pangako na kung makakalabas siya rito, ang bawat taong naglagay sa kanya sa dilim ay makakaranas ng mas matinding ginaw. Makalipas ang mahabang oras, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tila sumugat sa kanyang mga mata. Nakita niya ang anino ni Doña Isabela na nakatayo. Tila nagtataka kung bakit buhay pa ang babaeng nasa harap niya. "Matigas ka nga talaga," sabi ng matandang babae. Ang boses ay puno ng pagkamangha at pandidiri. "Heto ang tseke. Kunin mo ang iyong mga anak at lumayo kayo sa amin. Huwag mo nang hintayin na gawin naming mas masakit ang susunod na pagtatagpo natin." Inabot ni Solen ang tseke. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin at ang kanyang mga labi ay kulay asul na. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Isabela. Isang tingin na wala ng luha, wala ng takot. Tanging isang malamig at matalim na determinasyon. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, bit-bit ang tseke na nakuha sa gitna ng kamatayan. Naramdaman ni Solen ang isang bagay na nagbago sa kanyang pagkatao. Ang Solen na marunong magmahal at magtiis ay naiwan sa loob ng freezer na yon. Ang lumabas ay isang babaeng may pusong yelo, handang harapin ang kahit anong bago para lang sa kanyang mga anak. Ngunit sa kanyang pagdating sa ospital, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang tseke na ibinigay ni Doña Isabela ay tumalbog. Ito ay walang pondo. Napaluhod si Solen sa sahig ng ospital. Ang lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng freezer ay nauwi sa isang malaking panloloko. Sa kanyang harap, ang doktor ay tila may gustong sabihin tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Pero ang paningin ni Solen ay dahan-dahang nagdilim. Sapat ba ang galit para buhayin ang isang pusong tumigil na sa pagtibok? At ano ang gagawin ni Solen ngayong wala na siyang kahit anong baraha sa kanyang kamay habang ang kamatayan ay dahan-dahang kumakatok sa pinto ng kanyang bunsong anak? Dahil ang bawat luhang pumatak sa tsetsekeng walang kwenta ay tila naging lason na pumatay sa huling bahagi ng aking kahinaan. Hindi ako mamatay sa lamig ng kanilang puso dahil ang apoy ng aking galit ang magsisilbing init para sa aking mga anak. Nakaluhod si Solen sa malamig na sahig ng ospital. Ang papel na dapat sana ay magliligtas sa kanyang anak ay nakakuyom sa kanyang nanginginig na palad. Ang tawa ni Doña Isabela at ang malamig na tingin ni Armando ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Pinaglaruan nila ang buhay ng kanyang anak. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal bilang isang bitag para lalo siyang ilubog sa putik. Mrs., kailangan na po nating simulan ng gamutan. Pero hanggat walang deposito, ang boses ng billing clerk ay tila isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Huminga ng malalim si Solen. Tumayo siya, hindi bilang isang talunang biktima, kundi bilang isang babaeng wala nang natitirang takot. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dulo ng pasilyo. Solen! Si Mang Ben, ang driver na tinulungan niya sa gintong himelo, ay nagmamadaling lumapit. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Narinig ko ang nangyari sa hotel. Alam ko kung anong ginawa nila sa'yo sa cold storage. Hindi ko na matitigan ang sarili ko sa salamin dahil sa amo ko. Inilabas ni Mang Ben ang isang sobre. Heto, Solen, hindi ito milyon, pero ito ang lahat ng ipon ko. Utang na loob ko sa iyo ang trabaho ko. Huwag mong hayaang mamatay ang bata dahil sa kasamaan ng mga madrigal. Hindi nakapagsalita si Solen. Ang tulong na inasahan niya mula sa asawa ay nanggaling sa isang estranghero na nakakita sa kanyang katapatan. Dito niya napatunayan, ang kabutihang itinanim mo kahit sa gitna ng dumi ay mamumunga sa tamang panahon. Pagkatapos maasikaso ang kanyang anak, bumalik si Solen sa garahe ni Nanay Ellen. Pero hindi siya natulog. Kinuha niya ang isang malaking palanggana ng mainit na tubig. Dahan-dahan niyang ibinabad ang kanyang mga kamay na tila naging kulay lila dahil sa frostbite mula sa cold storage. Ang hapdi ay matindi. Tila ba hinihiwa ang kanyang balat, pero hindi siya dumaing. Ang bawat kirot ay nagsilbing paalala na siya ay buhay pa. Ineng, ang tubig na mainit ay nakakapagpalambot ng bakal, pero nakakapagpatigas ng itlog. Mahinahong sabi ni Nanay Ellen habang nakikinig sa bawat paghinga ni Solen, piliin mo kung ano ka sa dalawa. Magiging bakal ako, Nanay Ellen. Sagot ni Solen, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Pero hindi bakal na nakakasakit, kundi bakal na gagawing pundasyon ng isang imperyo na hinding-hindi nila magigiba. Mula ng gabing iyon, nagbago ang diskarte ni Son. Hindi na lang siya basta naglalaba. Kinausap niya ang may-ari ng maliit na inn na tinutulungan niya. Ipinakita niya ang isang plano, isang sistema kung saan ang bawat kumot, tuwalya at kurtina ay hindi lang malinis, kundi may amoy ng tahanan na hahanap-hanapin ng mga turista. Ginamit niya ang bawat sentimong natitira para bumili ng mas dekalidad na sabon at gumawa ng sariling timpla ng pampabango gamit ang mga lokal na bulaklak. Ang kanyang munting pwesto sa garahe ni Nanay Ellen ay unti-unting naging isang mini laundry hub. Ang bawat kuskos ng kanyang mga kamay sa labada ay tila isang hakbang paakyat mula sa hukay na kinasadlakan niya. Isang araw, isang malaking pagkakataon ang kumatok sa kanyang pinto. Isang banyagang negosyante na nanunuluyan sa inn ang labis na humanga sa paraan ng pag-aalaga ni Solen sa kanyang mga gamit. I've stayed in 5-star hotels, but I've never seen linen this white and smelling this fresh, sabi ng lalaki sa kanyang Taglish na pananalita. Sino ang gumagawa nito? Ipinakilala ng may-ari ng inn si Solen. Sa harap ng dayuhan, tumayo si Solen ng may dangal. Wala na ang bakas ng labanderang umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kaharap nila ngayon ay si Solen, ang utak sa likod ng Tiga Putri Services. Ako po, sir, sagot ni Solen. Dahil para sa akin, ang bawat tela ay parang dangal ng isang tao. Kailangang ingatan at panatilihing malinis. Dahil sa impresyong yon, binigyan si Solen ng kontrata para hawakan ang laundry requirements ng isang bagong eco-resort sa labas ng Maynila. Ito ang simula ng kanyang pag-akyat. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Solen na kailangan niyang maging maingat. Ang balita tungkol sa kanyang pag-unlad ay tiyak na makakarating sa mga taong nagnanais na makita siyang bagsak.
Habang tinitignan niya ang kanyang mga anak na masaya nang naglalaro at ang bunsong maayos na ang kalagayan, isang liham ang dumating sa kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala, pero ang amoy ng mamahaling pabango sa papel ay sapat na para malaman niya kung kanino ito galing. Akala mo ba ay tapos na tayo? Ang tagumpay ay para lamang sa mga taong may dugong bughaw. Ang putik, kahit patuyuin mo, ay putik pa rin. Natawa ng mapait si Solen habang pinupunit ang sulat. Hindi niya alam na sa kabila ng banta, may isang tao pang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang taong may hawak ng susi sa nakaraan ng mga madrigal na maging si Solen ay hindi pa alam. Sino ang misteryosong tagamasid na ito? At handa na ba si Solen na harapin ang katotohanan na ang kanyang pagkatao ay higit pa sa pagiging isang labandera lamang? Ang bawat bula ng sabon na pumuputok sa aking harapan ay tila isang pangarap na dati ay akala ko ay hanggang pangarap lang. Ngunit ngayon, ang bawat putok nito ay hudyat ng aking paggising sa isang realidad na ako na ang may hawak ng manibela. Ang sikat ng araw sa labas ng munting garahe ni Nanay Ellen ay tila mas maliwanag ngayong umaga. Hindi na lamang ito isang lugar ng pagtitiis. Ito na ang sentro ng operasyon ng Tiga Putri Services. Ang amoy ng sariwang sampagita at malinis na tubig ay humahalimuyak sa paligid. Malayo sa amoy ng kulob at dumi na dati ay nakasanayan ni Solen. Sa paligid niya, 4 na iba pang kababaihan mula sa kanilang komunidad ang abala sa pagtitiklop at pag-aayos ng mga puting-puting tela. Binigyan sila ni Solen ng trabaho, binigyan niya sila ng pagkakataong kumita ng may dangal. Hindi lang ito negosyo para sa kanya. Ito ay isang hukbo ng mga inang tulad niya na marunong lumaban. Solen, tignan mo ito. Tawag ni Maymay, ang kanyang panganay na anak. Habang ipinapakita ang isang notebook na puno ng mga listahan ng mga bagong kliyente. Marami na pong gustong kumuha sa atin mula sa mga kalapit na bayan. Ngumiti si Solen at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang ngiti ay panandalian lamang nang mapansin niya ang isang marangyang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang garahe. Hindi ito ang sasakyan ni Mang Ben. Ito ay isang kulay pilak na kotseng, tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi si Armando, kundi ang kanang kamay nito sa Madrigal Group. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang paligid ng garahe na tila ba diring-diri siya sa bawat sulok nito. Solen Sevilla? Tanong ng lalaki habang tinatanggal ang kanyang shades. Inutusan ako ni Mr. Armando Sevilla na dalhin ito sa iyo. Inabot niya ang isang makapal na dokumento. Isa itong buyout offer. Gustong bilhin ng Madrigal Group ang Tiga Putri Services sa halagang sapat na para makabili si Solen ng isang maliit na bahay. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang pirmahan ni Solen ang isang kasunduan na lulisanin niya ang Maynila at hinding-hindi na muling magpapakita o gagamit ng pangalang Sevilla. Sabihin mo kay Armando. Simula ni Solen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila labaha. Ang Tiga Putri ay hindi ibinebenta. At ang pangalang Sevilla? Hayaan niyang gamitin niya iyon hanggat kaya niya. Dahil balang araw, ang pangalang iyon ay magiging simbolo ng kanyang pagbagsak. Huwag kang mapagmataas sa Solen, banta ng lalaki. Ang Madrigal Group ay kayang durugin ang munti mong negosyo sa loob lang ng isang araw. Isipin mo ang mga anak mo. Gusto mo ba silang bumalik sa kalsada? Sa puntong iyon, lumabas si Nanay Ellen mula sa loob ng silid. Kahit hindi nakakakita, ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa paligid. Ang taong walang nakikita ay mas marami pang alam kaysa sa taong nakakakita pero bulag sa katotohanan. Umalis ka na rito, iho. Ang bango ng lugar na ito ay hindi para sa mga taong may amoy ng bulok na sistema. Nang makaalis ang lalaki, naiwan ang katahimikan sa garahe. Alam ni Solen na simula na ito
ng mas matinding pag-atake. Hindi na lang ito tungkol sa damdamin. Ito ay tungkol na sa kanyang kabuhayan at sa kinabukasan ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang mga problema. Ang mga supplier ng sabon ni Solen ay biglang nagkansela lang mga order. Ang mga kalsadang papunta sa kanilang garahe ay hinarangan ng mga construction equipment na wala namang permit. Ito ang kapangyarihan ng mga madrigal, ang sakalin siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Solen. "Huwag kang susuko, Son," sabi ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Malalim ang boses nito at may awtoridad. "Ang mga kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Pumunta ka sa lumang pantalan sa hating gabi. May kailangan kang malaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Bianca Madrigal." Napatigil si Solen. Sino ang taong ito? Isa ba itong patibong o ang tanging pagkakataon niya para tuluyang mawasak ang pader na nakapaligid sa kanyang mga kaaway? Tumingin si Solen sa kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Kinuha niya ang kanyang lumang bandana at itinali ito ng mahigpit. Ang takot ay wala na sa kanyang bokabularyo. Kung kailangang pumunta sa kailaliman ng impyerno para makuha ang hustisya, gagawin niya. Habang naglalakad siya patungo sa madilim na pantalan, ang tunog ng bawat hakbang niya sa semento ay tila isang tambol ng digmaan. Ngunit nang makarating siya sa tagpuan, hindi isang tao ang sumalubong sa kanya, kundi isang bukas na kabaong na nasa gitna ng bodega. Anong lihim ang itinatago ng kabaong na yon? At sino ang taong handang magtaya ng buhay para lang ilantad ang dumi ng mga madrigal? Ang bawat lihim na pilit itinatago sa ilalim ng lupa ay parang isang sugat na hindi gumagaling. Gaano mo man ito takpan, darating ang araw na lalabas ang baho nito at kailangang linisin. Ang amoy ng luma at maalat na tubig dagat ay humahalo sa amoy ng kalawang sa loob ng bodega. Habang dahan-dahang lumalapit si Solen sa kabaong na nasa gitna ng dilim, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na butas sa bubong ng bodega, kung saan ang sinag ng buwan ay tumatama sa makintab na kahoy ng kabaong. Nanginginig ang kamay ni Solen nang hawakan niya ang gilid niyon. Ngunit sa halip na malamig na bangkay, ang tumambad sa kanya ay mga tumpok ng lumang dokumento, mga kupas na litrato, at isang duguang barong na tila itinatago sa loob ng mahabang panahon. "Huwag kang matakot, Solen." Isang boses ang narinig niya mula sa anino. Lumabas ang isang lalaking may pilat sa mukha. Suot ang isang kupas na jacket. Ito si Arturo, ang dating gwardiya ni Doña Isabela na bigla na lang nawala maraming taon na ang nakalilipas. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Solen. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa kaba. Iyan ang katotohanang pilit na ibinao ni Doña Isabela at Lola Remedios. Paliwanag ni Arturo habang itinuturo ang isang birth certificate na nasa ibabaw ng mga gamit. Si Bianca ay hindi isang madrigal. Siya ang anak ng isang katulong na pinalitan nung gabi ng kapanganakan at ang tunay na tagapagmana. Ang tunay na anak ng mga madrigal ay namatay dahil sa kapabayaan ni Lola Remedios noong siya pa ang nurse sa ospital. Nanigas si Solen. Ang tinitingala ng lahat na si Bianca Madrigal ay isang huwad. At ang mas masakit na katotohanan, ang pamilya ni Armando ay matagal nang may utang na dugo sa mga madrigal. Isang utang na pilit nilang binabayaran sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Armando kay Bianca para manatiling tago ang sikreto. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" tanong ni Solen. "Dahil ikaw lang ang may sapat na tapang para harapin sila," sagot ni Arturo. "At dahil ang ama mo ang tanging nakakaalam ng sikretong ito, kaya siya pinatahimik noon." Naramdaman ni Solen ang isang matinding lula. Ang kanyang ama, na akala niya ay namatay sa aksidente,
ay biktima rin ng kasamaan ng mga taong sumira sa kanyang buhay ngayon. Sa sandaling iyon, ang galit ni Solen ay hindi na lang para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kundi para sa katarungan ng kanyang yumaong ama. Dinampot ni Solen ang isang lumang litrato ng kanyang ama na nasa loob ng kabaong. Hinaplos niya ang mukha nito at sa gitna ng dilim, isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng koneksyon sa nakaraan na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi na lang ito tungkol sa labada, Arturo, sabi ni Solen habang tinititigan ng dokumento. Ito ay tungkol sa paglilinis ng buong pagkatao ng mga madrigal. Ngunit bago pa man sila makalabas ng bodega, ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng mga sasakyan ay narinig sa labas. Ang mga ilaw mula sa malalakas na headlight ay tumago sa mga siwang ng bodega, tila mga matang naghahanap ng biktima. Nandito na sila, bulong ni Arturo. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Solen. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang biglang lumiyab sa labas ng pinto. Ang usok ay mabilis na pumasok sa loob, nagpapahirap sa bawat hininga nila. Sinadya silang ikulong at sunugin sa loob para tuluyan ng mabaon ang sikreto kasama ng kanilang mga bangkay. Narinig ni Solen ang boses ni Armando sa labas, malamig at walang emosyon. Paalam, Solen. Sana sa susunod mong buhay, matuto kang manatili sa putik kung saan ka nararapat. Habang ang apoy ay unti-unting lumalapit sa kinalalagyan nila at ang usok ay nagsisimulang lumamon sa kanyang paningin, isang desisyon ang kailangang gawin ni Solen. Gagamitin ba niya ang huling lakas niya para isalvage ang mga dokumento o ang sarili niyang buhay? At sa gitna ng nagngangalit na apoy, isang misteryosong figura ang biglang bumaasag sa bintana sa itaas. Isang lubid ang inihulog nito. Pero sapat ba ito para iligtas silang dalawa bago tuluyang gumuho ang bodega? Ang apoy na ito ay mainit, pero mas nakakapaso ang katotohanang ang taong minahal ko ang mismong nagsindi ng mitya ng aking kamatayan. Ang usok ay parang isang madilim na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Solen. Sa gitna ng nagngangalit na liwanag ng apoy, ang mga mata niya ay nakapako sa folder na hawak niya, ang huling piraso ng katotohanan na magbibigay ng hustisya sa kanyang ama. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy ay tila isang babala na ang bodega ay malapit na sa kanyang katapusan. Solen, umakyat ka na. Huwag mong isipin ang mga gamit. Sigaw ni Arturo habang itinutulak ang isang matandang hagdan patungo sa bintanang binasag ng misteryosong figura sa itaas. Nanginig ang mga kamay ni Solen. Isinuksok niya ang folder sa loob ng kanyang damit. Mahigpit na idiniit sa kanyang balat na tila ba ito ang kanyang sariling puso. Sa bawat hakbang niya paakyat, ang init ay tila humihila sa kanya pababa. Ngunit ang mukha ng kanyang tatlong anak na naghihintay sa garahe ni Nanay Ellen ang nagtulak sa kanya na huwag bumitaw. Nang maabot niya ang bintana, isang malakas na kamay ang humila sa kanya palabas. Pagbagsak niya sa malamig at basang damuhan sa labas, lumingon siya. Ang bodega ay tuluyan ng nilamon ng apoy at si Arturo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay hindi na nakalabas. Isang malakas na dagundong ng pagguho ng bubong ang tumapos sa lahat ng ingay sa loob. Arturo! Sigaw ni Solen, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa huni ng mga sirena ng bumbero sa malayo. Ang taong tumulong sa kanya ay mabilis na naglaho sa dilim. Iniwan lamang ang isang panyo na may amoy ng mamahaling tabako. Sino siya? Bakit niya iniligtas si Solen pero ayaw magpakilala? Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga madrigal, nakatayo si Bianca sa harap ng isang dambuhalang salamin. Nakasuot siya ng kanyang wedding gown na iyari sa pinakamahal na lace mula sa Pransya. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang baso ng alak.
Bakit parang balisa ka, anak? Tanong ni Lola Remedios na dahan-dahang pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay tila mga ahas na nanunuri sa bawat kilos ni Bianca. Narinig ko ang tungkol sa sunog sa pantalan, Nay. Pabulong na sagot ni Bianca. Sigurado ba kayong tapos na ang lahat? Paano kung, paano kung may nakatakas? Tumawa ng mahina si Lola Remedios, isang tunog na tila kalansing ng tuyong dahon. Ang apoy ay hindi namimili, Bianca. Ang lahat ng dumi ay nagiging abo. At si Solen? Si Solen ay isa na lamang alaala na malapit ng burahin ng kasal niyo ni Armando bukas. Ngunit sa kabila ng katiyakan ni Lola Remedios, isang kakaibang kaba ang bumabalot sa puso ni Bianca. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Isang lihim na mas malalim pa sa kanyang huwad na pagkatao. Sa kabilang panig ng lungsod, bumalik si Solen sa garahe ni Nanay Aileen. Basang-basa ng pawis at uling, duguan ng mga siko, ngunit buhay. Dahan-dahan niyang inilabas ang folder. Sa loob niyon, nakita niya ang isang maliit na susi na nakadikit sa likod ng birth certificate. Isang susi na may nakaukit na numero ng isang safety deposit box sa isang bangko na matagal nang sarado. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap niya sa folder na tila ba yakap niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Isang tahimik na panunumpa na ang bawat patak ng dugo at pawis niya ay hindi masasayang. Ineng, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa dangal ay lunas lamang ang katarungan, sabi ni Nanay Ellen habang hinahaplos ang buhok ni Solen sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man makapagpahinga si Solen, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang mga galamay ni Armando. Isang bata ang nag-abot ng isang imbitasyon sa kasal ni na Armando Sevilla at Bianca Madrigal na gaganapin bukas sa Grand Cathedral. At sa ilalim ng imbitasyon, may nakasulat na mensahe sa isang sulat kamay na kilalang-kilala ni Solen. Huwag kang pupunta, Solen, para ito sa kaligtasan ng mga anak mo. Sino ang nagpadala ng babalang ito? Si Armando ba na biglang nakaramdam ng konsensya o ang misteryosong tagapagligtas niya sa bodega? At ano ang gagawin ni Solen? Mananatili ba siyang nagtatago para sa kanyang mga anak? O susugod siya sa gitna ng simbahan para isabog ang katotohanan sa harap ng buong mundo? Ang orasan ay mabilis na tumatakbo. Bukas, ang mantsa ng nakaraan ay maaaring maging permanenteng dumi o ang simula ng isang malawakang paglilinis. Ang dumi ay hindi lamang nakikita sa mga basahang ginagamit sa paglilinis, kung minsan, ito ay mas nakadikit sa mga taong balot ng ginto ngunit bulok ang kaluluwa. Huwag mo akong hawakan ng mga kamay mong amoy bagoong. Matanda ka. Baka madungisan ang aking wedding gown. Ang matinis na sigaw ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong silid tulugan ng mga Madrigal. Si Lola Remedios, na nooy dahan-dahang inaayos ang laylayan ng mamahaling damit ni Bianca, ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, habang inaapi si Solen, ay ngayon ay nanlilisik sa gulat at sakit. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya mula kay Bianca, naging sanhi upang mapaupo siya sa matigas na sahig. Bianca, ako ang ina ng lalaking pakakasalan mo. Ang nanginginig na boses ni Lola Remedios ay puno ng hinanakit. Pinagsisilbihan kita dahil gusto kong maging maayos ang lahat para kay Armando. Tumawa ng nakakarindi si Bianca. Isang tunog na tila kalansing ng matatalim na metal. Ina, Remedios, huwag tayong maglokohan. Nandito ka lang dahil kailangan ko ng asong tapat na magtatakip ng mga baho namin. Pero huwag mong isipin na kapantay kita. Isang hampas lupa ka pa rin na galing sa estero. At kahit balutin kita ng perlas, amoy kanal ka pa rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Remedios ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagkakatulak, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinili niyang kumanig ay siya ring taong dudurog
sa kanyang huling piraso ng dangal. Bigla niyang naalala si Solen. Naalala niya kung paano siya pagsilbihan nito ng may tunay na pagmamahal, kung paano nito hinahaplos ang kanyang mga paa tuwing siya ay napapagod, at kung paano ito nananatiling tahimik kahit siya ay nagbubuga ng apoy. Dahan-dahang tumayo si Lola Remedios, ang kanyang tuhod ay nanginginig. Lumabas siya ng silid nang walang imik. Ang kanyang balikat ay bagsak na, tila pasa ng buong mundo. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na tingin ng mga katulong. Wala nang gumagalang sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang parasitong nakikisakay sa yaman ng mga madrigal. Habang nangyayari ang trahedya sa mansyon, si Solen naman ay nasa tapat ng isang lumang gusali ng bangko na dahan-dahan ng ginigiba. Gamit ang susing nahanap niya sa folder, hinanap niya ang maliit na vault na matagal nang iniwan ng panahon. Nang dahan-dahang bumukas ang maliit na pintong bakal, isang lumang diary at isang cassette tape ang tumambad sa kanya. Binuksan ni Solen ang diary. Sa isang pahinang may mantsa ng tuyong dugo. Kung sino man ang makakabasa nito, pakiusap. Hanapin niyo ang tunay na anak ko. Si Remedios ang huling nurse na humawak sa kanya bago siya idineklarang patay. Ngunit nararamdaman ko, buhay ang anak ko. Pinagpalit nila ang mga sanggol. Nabitawan ni Solen ang diary. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang pagsabog sa kanyang isipan. Kung si Bianca ay hindi tunay na madrigal, nasaan ang tunay na tagapagmana? Ang katotohanan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang paglabas ng bangko, nakita ni Solen ang isang itim na van na mabilis na huminto sa tapat ng garahe ni Nanay Ellen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang dahan-dahang lumalabas ang mga lalaking nakamaskara. Ang mga bata, sigaw ni Solen, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng mabilis na pag-arangkada ng van. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa loob ng garahe. Pagdating niya, nakita niyang nakahandusay sa sahig si Nanay Ellen. Ang kanyang munting gasera ay basag na at ang apoy ay dahan-dahang kumakalat sa tuyong sahig. Wala na ang kanyang mga anak. Ang tanging naiwan ay isang piraso ng tela mula sa belo ni Bianca. Ito na ang pinakamababang dulo ng buhay ni Solen. Nawala na ang kanyang dangal, ang kanyang bahay, at ngayon, ang kanyang mga anak. Ang galit na dati ay parang apoy ay naging isang malamig na determinasyon. Lilingon sana si Solen para humingi ng tulong nang makita niya si Lola Remedios na nakatayo sa kalsada, sugatan ng noo at puno ng luha ang mga mata. Ang dalawang babaeng dati ay magkaaway, ay ngayon ay pinagtagpo ng parehong sakit at pagkakanulo. Solen! Ang boses ni Lola Remedios ay halos isang bulong na lamang. Patawarin mo ako. Kinuha nila ang mga bata. Dinala nila sa lumang simbahan. Gagamitin silang panakot para hindi ka makapagsalita bukas sa kasal. Napatitig si Solen sa kanyang dating biyenan. Sapat ba ang isang patawad para burahin ang 10 taon ng paghihirap? O ito ba ay isa na namang patibong? Habang ang apoy sa garahe ay unti-unting lumalaki, tila sumasabay ito sa naglalagablab na desisyon sa puso ni Solen. Bukas sa harap ng dambana, hindi lang kasal ang magaganap. Isang paghuhukom ang darating na yayanig sa bawat pundasyon ng kasinungalingang itinayo ni na Armando at Bianca. Ngunit sapat ba ang lakas ng isang inang sugatan laban sa mga taong handang pumatay para sa kapangyarihan? At ano ang gagawin ni Solen kung ang kaligtasan ng kanyang mga anak ay kapalit ng pananahimik niya habang buhay? Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ng taong nanakit sa iyo ay hindi sapat para hugasan ang bawat latay ng kahapong iniwan nila sa iyong kaluluwa. Nasaan ang mga anak ko, Remedios? Sagutin mo ako bago pa mawala ang huling pasensya ko. Ang boses ni Solen ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang takot, wala na ang paggalang.
Hawak-hawak niya ang balikat ng kanyang dating biyenan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng suot nito na ngayon ay nababalot na ng uling at dumi. Sa likod nila, ang garahe ni Nanay Ellen ay nilalamon na ng apoy. Ang usok ay tila isang dambuhalang kamay na umaabot sa madilim na langit. Dinala sila. Dinala sila ni Armando sa lumang bodega ng hotel sa labas ng bayan. Hikbi ni Lola Remedios, ang kanyang muka ay punong-puno ng pagsisisi at takot. Patawarin mo ako, Solen. Akala ko ay para sa kabutihan ni Armando ang lahat. Pero si Bianca ay isang demonyo. Gagamitin nila ang mga bata para manahimik habang nagaganap ang kasal bukas. Nabitawan ni Solen ang matanda. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng galit. Ang lalaking dati niyang tinawag na asawa, ang lalaking hiningan niya ng tulong sa gitna ng ulan, ay siya palang kukuha sa kaisa-isang kayamanang natitira sa kanya. Ngunit bago pa man siya makaalis, narinig niya ang mahinang ubo mula sa loob ng nasusunog na garahe. Si Nanay Ellen, sa gitna ng naglalagablab na apoy, hindi nag-atubili si Solen. Pumasok siya sa loob ng nagbabagang istruktura. Ang init ay tila humihigop ng kanyang hininga. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy ay tila babala ng kamatayan. Nakita niya ang matanda sa sulok, walang malay, at nababalot ng makapal na usok. Binuhat ni Solen si Nanay Ellen nang may lakas na nagmumula sa desperasyon. Paglabas niya, bumagsak ang bahagi ng bubong. Naglalabas ng mga talsik ng apoy na tila mga bituing nagliliyab sa dilim. Ibinaba niya si Nanay Ellen sa damuhan, malayo sa panganib. Ito ang kanyang golden moment, sa kabila ng lahat ng kasamaan ng mundo, na naig pa rin ang kanyang pagiging tao, ang kanyang likas na pagkalinga na hindi kailanman matitibag ng kahit anong yaman. Solene, bakit mo pa ako iniligtas? Tanong ni Lola Remedios habang nakatingin sa sugatang katawan ni Solen. Tumingin si Solen sa kanya. Ang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Iniligtas ko siya dahil tao ako. Remedios, isang bagay na kinalimutan niyo nang maging kayo, nang masilaw kayo sa ginto. Dahan-dahang kinuha ni Solen ang folder na kanyang nakuha mula sa bangko. Ang mga dokumento ay bahagyang may uling, pero ang mga salita ay malinaw pa rin. Ipinakita niya ito kay Lola Remedios. Alam ko na ang lahat, Remedios. Alam ko na kung paano niyo pinagpalit ang mga sanggol. Alam ko na si Bianca ay hindi isang madrigal. At alam ko na ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang tunay na tagapagmana dahil sa iyong kapabayaan. Ang boses ni Solen ay malamig na tila yelo. Nanlaki ang mga mata ni Lola Remedios. Napaluhod siya sa harap ni Solen, nanginginig ang buong katawan. Pakiusap, huwag mong sabihin sa mga madrigal. Papatayin nila ako, Solen! Si Bianca, papatayin niya ako kapag nalaman ni na Doña Isabela. Hindi lang ikaw ang dapat matakot, Remedios, sabi ni Solen habang dahan-dahang tumatalikod. Dahil bukas, sa harap ng lahat ng tao, huhubaran ko kayo ng inyong mga maskara. Pero bago yon, ibibigay mo sa akin ang susi ng bodega kung nasaan ang mga anak ko. Sa dilim ng gabi, isang plano ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng dati ay magkaaway. Si Solen, na may hawak ng katotohanan, at si Remedios, na may hawak ng huling piraso ng konsensya dahil sa takot sa sariling buhay. Habang naglalakad si Solen patungo sa direksyon ng bodega, ang bawat hakbang niya ay tila isang panunumpa. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay tila naging marka ng kanyang kapangyarihan. Hindi na siya ang labanderang umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya na ngayon ang bagyong wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa kanyang pagdating sa bodega, isang nakapangingilabot na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ay nakabukas na. Sa loob, tanging ang mga tsinelas ng kanyang mga anak ang nakakalat sa sahig at isang sulat na nakadikit sa pader na may bakas ng sariwang dugo. Masyado kang mabagal, Solen.
Ang mga bata ay wala na rito. Kung gusto mo silang makita, magkita tayo sa gitna ng kasal. Pero tandaan mo, bawat salitang ilalabas mo laban sa amin ay katumbas ng isang buhay na mawawala. Naramdaman ni Solen ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang bitag ay nakalatag na. Bukas, kailangan niyang pumili. Ang katotohanan na magpapabagsak sa kanyang mga kaaway o ang buhay ng kanyang 3 anak na nakasalalay sa isang hibla ng buhok. Sapat ba ang talino at tapang ni Solen para malusutan ng ganitong klaseng kasamaan? O sadyang ang tadhana ay nakasulat na para sa kanyang pagkatalo sa gitna ng isang marangyang simbahan? Ang bawat hakbang ko sa gitna ng simbahang ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalim na pako. Pero ang bawat sugat ay nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong lumaban para sa aking mga anak. Ang malakas na tunog ng kampana ng katedral ay gumuho sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na para sa marami ay hudyat ng pag-iisang dibdib. Ngunit para kay Solen ay tila batingaw ng isang paparating na bagyo. Nakatayo siya sa likuran ng dambuhalang pinto ng simbahan, nakatago sa anino ng mga naglalakihang haligi. Suot niya ang isang simpleng puting damit na hiram niya kay Nanay Ellen. Malinis, maayos, ngunit sa ilalim niyon ay ang kanyang balat na puno ng gasgas at paso mula sa nagdaang gabi. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niya si Armando. Nakasuot ito ng isang puting barong na gawa sa pinakamahusay na pinya. Nakatayo ng may pagmamalaki sa tabi ng altar. Sa bawat ngiti nito sa mga panauhin, nadarama ni Solen ang tindi ng pagkakanulo. Ang lalaking iyon, na dati ay nangakong poprotektahan siya, ay siya palang nagpadala sa kanya sa kamatayan. Dahan-dahang bumukas ang pinto para sa pagpasok ng abay. At doon, lumitaw si Bianca Madrigal. Ang kanyang belo ay tila isang mahabang ulap na humahila sa sahig at ang bawat diamanteng nakakabit sa kanyang damit ay kumikislap. Tila nanunuya sa kahirapan ni Solen. Masyado kang matapang para magpakita rito, Solen. Isang boses ang bumulong mula sa kanyang likuran, si Lola Remedios. Nakasuot ito ng marangyang terno pero ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nasa loob ng silid ng sakristiya ang mga bata. Binabantayan sila ng mga tauhan ni Doña Isabela. Kapag gumawa ka ng eksena, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Hinarap siya ni Solen. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit na may halong pait. Remedios, tignan mo ang altar na yan. Itinayo niyo ang kasalang ito sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Akala niyo ba ay pagpapalain kayo ng Diyos? Wala na kaming pagpipilian, Solen. Higbi ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Si Bianca, alam niya ang lahat. Kapag hindi natuloy ang kasal, isusumbong niya ako sa mga Madrigal tungkol sa nakaraan. Mabubulok ako sa kulungan at hahayaan mo na lang na mabulok ang kaluluwa mo? Tanong ni Solen habang dahan-dahang inilalabas ang cassette tape mula sa kanyang bulsa. Heto ang katotohanan. Heto ang boses ng tunay na ina ni Bianca bago siya mamatay. Isang ebidensya na hindi niyo kayang sunugin. Nagsimulang tumugtog ang musika ng kasal. Ang bawat nota ng organo ay tila isang mabigat na dagok sa dibdib ni Solen. Habang naglalakad si Bianca patungo sa altar, dahan-dahang lumabas si Solen mula sa anino. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo. Sa likuran ni Bianca, bit-bit ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang bango ng mga bulaklak sa simbahan ay humalo sa amoy ng usok na hindi pa rin nawawala sa buhok ni Solen. Nang marating ni Bianca ang altar, humarap si Armando. Doon, nakita niya si Solen. Ang mukha ni Armando ay naging maputla na tila isang bangkay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kumpiyansang ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot.
na tila nakakita ng multo. Ituloy ang seremonya. Sigaw ni Doña Isabela mula sa unahan. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagbabanta. Ngunit bago pa makapagsalita ang pari, itinaas ni Solen ang kanyang kamay. Hawak niya ang folder at ang cassette tape. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malinaw at payapa. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Armando Sevilla, panimula ni Solen, ang bawat salita ay tila isang hatol. Naparito ako, hindi para pigilan ang kasal mo, kundi para ibigay sa iyo ang huling regalo ko para sa ating 10 anibersaryo. Isang regalo na maglilinis sa lahat ng mantsa sa iyong buhay. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Bianca, na nooy nanlilisik na sa galit. Bianca Madrigal, o baka dapat kong sabihing Bianca ng Estero? Handa ka na bang malaman ng buong mundo kung sino ka talaga? Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa itaas ng katedral ang narinig. Ang mga tauhan ni Doña Isabela ay nagsimulang bumaba, bitbit ang kanilang mga armas na nakatago sa ilalim ng barong. Ang tensyon ay tila isang kwerdas na malapit nang maputol. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang tinig ng bata ang sumigaw mula sa balkonahe ng simbahan. "Nanay, si Maymay iyon. Karga-karga ang bunsong kapatid kasama ang misteryosong lalaking nagligtas kay Solen sa bodega. Buhay ang kanyang mga anak." Ang bitag ni Bianca ay nabigo. Naramdaman ni Solen ang isang matinding ginhawa na tila isang malakas na ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ligtas ang kanyang mga anak ay sapat na para bigyan siya ng lakas na tapusin ang laban na ito. Hinarap ni Solen ang lahat ng mga panauhin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang kasalang ito ay hindi pag-iisang dibdib, ito ay isang krimen. At heto ang mga ebidensya ng 10 taon ng pandaraya, pagnanakaw at pagpatay. Pinindot ni Solen ang play sa cassette recorder na nakakabit sa sound system ng simbahan. Ang boses na lumabas doon ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Nagsisiwalat ng bawat madilim na sikreto ni Doña Isabela at Lola Remedios. Ang buong katedral ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago sumiklab ang isang malaking gulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang napansin ni Solen. Si Armando ay dahan-dahang lumuhod sa harap niya, hindi para humingi ng tawad, kundi dahil sa isang bagay na nakita nito sa likod ni Solen. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa loob ng simbahan, bit-bit ang warrant of arrest. Ngunit hindi para kay Solen, kundi para sa lahat ng nasa altar. Ano ang huling alas na inilabas ng misteryosong lalaki na nagligtas sa mga bata? At handa na ba si Solen na tuluyang patawarin ang kanyang sarili sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya habang pinapanood ang pagguho ng kaharian ng mga Madrigal? Hoy, ang tunog ng bakal na nagkakandado sa mga pulso ni na Armando at Bianca ay tila isang musikang tumatapos sa 10 taon ng aking paghihirap. Ang gintong dati ay nakasisilaw sa kanilang mga mata, ngayon ay naging rehas na kukuha sa kanilang kalayaan. Ang marangyang katedral na dati ay puno ng bango ng mga mamahaling bulaklak ay nabalot ng ingay ng kaguluhan at ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga awtoridad. Sa gitna ng altar, nakatayo si Solen, hindi nagagalaw, tila isang matibay na haligi sa gitna ng nagbabagang istruktura. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Armando, na nooy pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga abogado. Ngunit wala ng proteksyong sapat para itago ang kanyang mga kasalanan. "Solen, pakiusap, mag-usap tayo!" Sigaw ni Armando habang hinihila siya ng mga pulis. Ang kanyang boses na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay gumaralgal sa takot. "Para sa mga bata, Solen, huwag mong gawin ito sa akin." Dahan-dahang lumapit si Solen. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng simbahan ay may dalang bigat ng katarungan.
Tumingin siya sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal nang higit sa sarili niya. Para sa mga bata, ang boses ni Solen ay mahinahon pero sapat na para marinig ng lahat. Armando, huli na para gamitin ang mga anak ko bilang panangga. Noong hinayaan mo kaming magutom sa ulan, noong nanood ka habang ikinukulong ako sa freezer, at noong hinayaan mong kunin nila ang mga bata, doon mo na tinapos ang karapatan mong tawaging ama. Sa kabilang panig, si Bianca ay parang isang baliw na sumisigaw. Ang kanyang wedding gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang belo ay napunit ng pilit siyang kumawala sa mga pulis. Ang kanyang huwad na korona ay tuluyan ng nalaglag. Hindi ito totoo. Ako ay isang madrigal. Papatayin ko kayong lahat. Ngunit lumapit si Doña Isabela na nooy pala ng tila papel. Ang matandang babae na dati ay nagahari, sa lahat ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng hiya. Ang bawat dokumentong inilabas ni Solen ay tila mga palasong tumama sa kanyang dangal. Ang katotohanang si Bianca ay anak ng isang katulong at si Soleno, ang may hawak ng ebidensya ng kanilang mga katiwalian sa pera, ay sapat na para gumuho ang kanilang imperyo. Remedios, ang huling tawag ni Armando sa kanyang ina. Si Lola Remedios ay nakaupo sa isang bangko sa gilid, nakatakip ang mukha ng kanyang mga kamay. Wala na siyang lakas na tumingin. Ang kanyang pangarap na maging bahagi ng mataas na lipunan ay nauwi sa isang malaking kahihiyan. Ang taong pinagpalit niya para sa yaman ay ang tanging taong ngayon ay nakatayo ng may dangal. Sa sandaling iyon, ang misteryosong lalaki na ngayon ay nagpakilala bilang si Attorney Gabriel, ang abogado ng tunay na pamilya Madrigal na matagal nang naghahanap ng hustisya, ay lumapit kay Solen. Ibinigay niya ang mga bata sa kanya. Ito ang golden moment ni Solen. Binitawan niya ang lahat ng ebidensya, binitawan niya ang galit at niyakap ng mahigpit ang kanyang 3 anak. Ang amoy ng kanilang pawis at ang init ng kanilang mga maliliit na katawan ay mas mahalaga pa sa kahit anong tagumpay sa mundo. Nanay, huwag na po kayong iiyak, bulong ni Maymay habang pinupunasan ng isang luhang pumatak sa pisngi ni Solen. Isang luha ng kaligayahan at kapayapaan. Habang inilalabas ang mga Madrigal at si Armando sa simbahan, ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng daan kay Solen. Ang mga dating tumitingin sa kanya nang may pandidiri ay ngayon ay nakatingin ng may paghanga. Ngunit para kay Solen, ang opinyon ng mundo ay wala na ring halaga. Nang makalabas sila sa simbahan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Malinis na ang hangin. Ang amoy ng bagyo ay napalitan ng amoy ng bagong umaga. Subalit bago sila tuluyang makalayo, isang mabilis na kilos mula sa anino ang naganap. Isang tauhan ni Bianca na hindi nahuli ay mabilis na humarurot sakay ng isang motor. Direkta patungo kay Solen habang may hawak na matalim na bagay. Isang malakas na sigaw mula kay Lola Remedios ang umalingaw-ngaw. Solen, ilagan mo. Mabilis na sumalag si Lola Remedios, inilagay ang sarili sa pagitan ng panganib at ni Solen. Isang huling pag-aalay upang ituwid ang pagkakamaling nagawa niya sa kanyang manugang. Bumuhos ang dugo sa sementong sahig, kumalat bilang matingkad na bahid sa loob ng tahimik na simbahan. Kakayanin kaya ni Solen na magpatawad sa babaeng minsang naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ngayong inialay nito ang sariling buhay para iligtas siya? At si Armando, ano ang hahantong sa kanya sa likod ng mga rehas na siya rin ang naglatag para sa sarili? Ang bawat patak ng dugo sa puting semento ay tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dugo ng isang biktima, kundi dugo ng isang huling pagsisisi. Ang katahimikan sa labas ng katedral ay nabasag lamang ng mabilis na pag-alis ng motorsiklong sumubok na pumasok sa buhay ni Solen. Sa sahig, nakahandusay si Lola Remedios. Ang kanyang marangyang terno ay dahan-dahang nababalot ng pula. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng 10 taon ng pang-aapi, naramdaman ni Solen ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso.
Mabilis siyang lumuhod at kinuha ang ulo ng kanyang dating biyenan. Remedios, bakit mo ginawa iyon? Ang boses ni Solen ay puno ng pait at pagkalito. Dahan-dahang idinilat ni Lola Remedios ang kanyang mga mata. Wala na ang nanlilisik na tingin, wala na ang pagmamataas. Tanging ang pagod at pagsisisi ang natitira. Solen, ang bawat sampal na ibinigay ko sa iyo, ang bawat masakit na salita, bumalik sa akin lahat ngayong araw. Gusto ko lang maramdaman na kahit sa huling sandali, naging tao ako para sa iyo. Ito ang naging golden moment ni Solen. Isang sandali ng hindi inaasahang paghilom. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Lola Remedios. Hindi niya malilimutan ang nakaraan. Ngunit sa sandaling iyon, pinili ni Solen na huwag magtanim ng bagong galit. Huwag kang magsalita, Remedios. Dadalhin ka namin sa ospital. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga washing machine at ang amoy ng sariwang sabon ay naging musika sa bagong buhay ni Solen. Ngunit hindi na ito sa isang maliit na garahe. Ang Grand Madrigal Hotel na ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Tiga Putri Holdings ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga Madrigal ay tuluyan ng bumagsak matapos mabunyag ang mga katiwalian at ang katotohanang si Bianca ay isang huwad na tagapagmana. Si Bianca ay kasalukuyang nasa loob ng piitan, naghihintay ng hatol para sa tangkang pagpatay at pandaraya. Sa loob ng laundry department ng hotel, ang lugar na dati ay kinatatakutan ni Solen. Isang lalaki ang tahimik na nagtatrabaho. Nakasuot siya ng isang kupas na uniforme. Ang kanyang mga kamay ay kulay rosas na dahil sa maghapong pagbabad sa tubig at matapang na sabon. Si Armando, iyon. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang titulong Prince of Hospitality, at ang kanyang karangalan. Dahil sa tulong ng mga abogado ni Solen, hindi siya nakulong ng matagal, ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang magtrabaho bilang isang rank-and-file employee sa laundry department para bayaran ang lahat ng kanyang utang. Isang hapon, dumaan si Solen sa pasilyo ng laundry room. Tumigil siya sa tapat ng pintong salamin. Nakita niya si Armando na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking basket ng basang tuwalya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na nag-iwas ng tingin si Armando. Ang bawat kuskos nito sa mga damit ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad na hindi kailanman sapat. Ang dumi ay natatanggal ng sabon, Armando. Bulong ni Solen sa sarili habang nakatingin sa kanyang dating asawa. Pero ang tiwala, kapag nabura na, wala nang kemikal na makakapagbalik niyan. Hindi siya pumasok, hindi niya ito kinausap. Nagpatuloy si Solen sa paglalakad ng may mataas na noo. Ang kanyang mga anak ay naghihintay sa kanya sa itaas. Maayos na ang buhay, nag-aaral sa pinakamahusay na paaralan, at higit sa lahat, lumalaking may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Si Lola Remedios naman ay nakaligtas sa sugat, ngunit ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghihina. Ngayon, siya ay naninirahan sa isang munting silid sa bahay ni Solen. Hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang matandang inaalagaan dahil sa awa at konsensya. Araw-araw, nakikita ni Remedios kung paano naging matagumpay ang babaeng dati ay itinapon niya sa kalsada. At ang bawat ngiti ng kanyang mga apo ay tila isang matamis na parusa sa kanyang mga maling desisyon noon. Sa dulo ng araw, tumayo si Solen sa balcony ng kanyang opisina, tinatanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat, wala na ang hapdi ng frostbite. Malambot na ang kanyang mga palad. Ngunit ang lakas na nasa loob ng kanyang puso ay mas matigas pa sa kahit anong bakal. Nanalo siya. Hindi sa pamamagitan ng pagiging masama, kundi sa pamamagitan ng pananatiling totoo sa kanyang sarili. Ang bango ng kanyang tagumpay ay hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng kalinisan. Kalinisan ng budhi at kalinisan ng isang bagong simula. Ngunit habang tinitingnan niya ang abot tanaw,
Isang pamilyar na figura ang nakita niyang naglalakad sa hardin sa ibaba. Isang lalaking may dalang isang pumpon ng sampagwita. Ang misteryosong Attorney Gabriel. Ngumiti si Solen. Marahil, ang huling pahina ng kanyang kwento ay hindi pa nasusulat. Marahil, may puwang pa para sa isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa paggalang. Handa na ba si Solen na buksan muli ang kanyang puso o ang kanyang mga anak at ang kanyang imperyo ay sapat na para punan ng katahimikan ng kanyang gabi? Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Tigaputri Resort ay tila isang banayad na haplos sa balat ni Solen, isang init na hindi na nakakapaso, kundi nagpaparamdam ng kaligtasan. Habang nakaupo siya sa isang puting silya sa tapat ng asul na dagat, pinagmamasdan niya ang kanyang 3 anak na nagtatakbo sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay mas malakas pa sa hampas ng mga alon. Isang tunog na dati ay pinangarap lang niyang marinig sa gitna ng kadiliman ng Somtro sa Pasay. Dahan-dahang hinaplos ni Solen ang kanyang mga palad. Wala na ang mga mantsa ng kemikal, wala na ang hapdi ng malamig na yelo, ngunit ang bawat guhit sa kanyang kamay ay nagsisilbing mapa ng kanyang naging paglalakbay. Sa tabi niya, isang tasa ng mainit na tsaa ang naglalabas ng usok na humahalo sa amoy ng mga bulaklak ng sampagwita sa paligid. "Nanay, tignan niyo po ang gawa namin," sigaw ni Bunso habang ipinapakita ang isang maliit na kastilyong gawa sa buhangin. Ngumiti si Solen, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, lumapit si Attorney Gabriel sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na para bigyan siya ng katiwasayan. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Solen, isang hawak na magaan, puno ng paggalang, at may pangako ng isang bukas na hindi na siya mag-isa. Ito ang bango ng bagong pag-asa, isang amoy na mas matamis pa sa kahit anong tagumpay sa negosyo. Natanaw ni Solen sa malayo, sa gilid ng mga garden ng resort, ang kanyang dating asawa na si Armando. Abala ito sa pagdidilig ng mga halaman at paglilinis ng mga pasilyo. Malayo na ang itsura nito sa Prince of Hospitality na dati ay puno ng kayabangan. Ngayon, si Armando ay mukhang payapa na rin sa kanyang sariling paraan. Isang kapayapaang nahanap niya sa pagpapakumbaba at sa pagtanggap ng kanyang mga pagkakamali. Napagtanto ni Solen na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kalayaan. Pinatawad na niya si Armando, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng nakaraan sa kanyang paglipad. At si Lola Remedios, na ngayon ay tahimik na nanonood mula sa bintana ng kanyang silid, ay nahanap na rin ang kanyang lugar sa mundo. Isang lugar na puno ng pagsisisi, ngunit may pagkakataon pang bumawi sa mga apo. Ang aral na iniwan ng bawat bula ng sabon sa buhay ni Solen ay malinaw. Ang dumi ng tadhana ay maaaring linisin, basta't meron kang sapat na tapang na harapin ang bawat mantsa at sapat na pagmamahal na simulan ng panibagong paglalaba ng iyong buhay. Ang dangal ay hindi nasusukat sa gintong suot mo, kundi sa kalinisan ng iyong puso sa harap ng bawat pagsubok. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng kulay kahel at lilang liwanag sa langit, huminga ng malalim si Solen. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang bango ng sampagwita, ang himig ng dagat, at ang pangako ng isang bukas na kasing linis ng isang bagong labang kumot. Sa dulo ng lahat, si Solen ay hindi na lang isang labandera o isang biktima. Siya ay isang ina, isang reyna ng sariling tadhana, at isang babaeng nahanap ang kanyang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang kwento ni Solen ay hindi lamang kwento ng isang labandera, kundi kwento nating lahat
na marunong magmahal at lumaban hanggang sa huling hininga ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat mahaba at madilim na gabi, ang sikat ng araw ay laging nakahanap ng paraan upang dumaan sa mga siwang ng ating pagkatao at magbigay ng bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat ng lubos sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa bawat patak ng luha, sa bawat galit na nadama, at sa bawat tagumpay na nakamit ni Solen. Habang isinusulat ko ang mga pahina ng kanyang buhay, lalo na ang bahagi kung saan siya ay nanginginig sa lamig sa loob ng freezer habang iniisip ang kanyang mga anak, nadama ko rin ang bigat ng kanyang dibdib. May mga sandaling kailangan nating masaktan ng husto upang malaman natin kung gaano talaga tayo katatag. Ang nobelang ito ay hango sa mga tunay na mukha ng katatagan na nakikita ko sa aking paligid. Mga inang tinitiis, ang hapdi ng sabon sa kanilang mga kamay at ang pagod sa kanilang mga balikat para lamang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng lakas na maaring taglayin ng isang tao. Parang isang buto na pilit na tumutubo sa gitna ng matigas na semento, ang pag-asa ay laging makakahanap ng puwang upang sumibol at magbunga ng kaligayahan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng tigaputri, nais ko kayong iwanan ng isang katanungang maaring magbukas ng inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, kaya mo bang patawarin ng isang Armando o isang Remedios na kumuha ng lahat sa'yo? O mas pipiliin mong hayaan silang lamunin ng sarili nilang kadiliman? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at nag-iwan ito ng munting kislap sa inyong mga diwa. Kung naantig ang inyong mga puso, pakiusap ay ibahagi ninyo ang inyong mga damdamin sa ating comment section dahil mahalaga sa akin ang inyong boses. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pa nating susunod na paglalakbay sa mundo ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Hanggang sa muling pagkikita, naway manatiling malinis at mabango ang inyong mga puso gaya ng isang bagong labang pangarap.